Tapos ngayon mga kababayan, mayroon pa silang pinapangambahan na ano ho, may pinapangambahan sila na madagdag, masali pa, sa makapagpapabigat ng impeachment laban kay Vice Presidente, ito pong si, um, Madriaga. Hmm, kung maalala niyo ho mga kababayan, mariing itinatanggi ng Vice Presidente na kakilala niya or kaano niya si Madriaga. "Hindi ko kakilala 'yan, wala akong kakilalang ganyan, Ramil Madriaga, et cetera," 'no. Tapos ang ginawa nila, kinasuhan ho nila, mga bossing. Kinasuhan ng Vice Presidente si Ramil Madriaga, mga kababayan. Tapos mayroong mga umikot na mga, balita. Meron tayong mga nakita 'no, na umiikot na patungkol ho sa meron daw gustong kumana kay Ramil Madriaga doon sa Oblo. 'Di ba, eto ho, papakita ko sa inyo mga bossing. Meron daw gustong kumana o tumira kay Ramil Madriaga doon sa Oblo. Eto po mga kababayan. Oh, yung kumakalat ngayon sabi, sumulat kay Attorney Melvin Matibag 'no, direktor ng NBI. Dear Director Matibag, good day. We respectfully bring to your attention a report and received yesterday concerning a threat to the life of our client, Ramil Madriaga. No? Allegedly made by a fellow inmate, no? We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details of circumstances. Ngayon ho, siyempre mga kababayan, mga boss Chipamo sir, hindi ho natin maiiwasan na mag-isip, sino ang nagpapatira kay Madriaga? Bakit parang timing, 'no, na eto papalapit na ang impeachment at sinasabi na idadagdag o madadagdag si Madriaga doon sa makakapagpabigat ng impeachment ng Vice Presidente. Bakit mukhang timing ho na ngayon, may magpapatira di umano? Mukha talagang mabigat ha, at malaman at makatotohanan ho, yung mga ilalantad talaga nitong si, Ramil Madriaga kaya po ganyan mga bossing. May gustong tumira baka naman sa wetpacks lang, hindi ho, 'no? Talagang ayan oh, sinabi nila oh, nangangamba sa buhay ni Ramil Madriaga mga bossing. Oh, eto pa. Meron din po, isama na din po natin dito sa, topic na ito mga kababayan, yung sinabi ni Jesus Palsis. Ano sabi niya dito? Ito ba yun? Eto, sabi ni Jesus Palsis, Tweety Bird reports that Ramil Madriaga will be transferred to an NBI facility. He was assaulted, o yan, by a new detainee na kasing laki ng isang bouncer sa club. Medyo maliit lang si Madriaga. Kudos to NBI Director Melvin Matibag. Aba, kung totoo ho ito mga kababayan, mukhang may mga nangangambang tao. Dahil po ako yun lang nababasa ko baka dahil dun sa impeachment, para hindi na makapagsalita o hindi na makapagsalaysay ho. 'Di ba? Sabi ni Danilo Espejo, idinemanda ulit ni Sara si Madriaga. Oho, totoo ho yun, 'no? Tapos eto meron naman, um, nagbabanta sa buhay ng tao, kawawa naman ho. Biruin niyo po mga bossing. Ngayon alisin natin ito. 'No, dumako tayo muna doon sa nangako sa inyo nung panahon ho ng eleksyon. Aba, eto na po, umaarangkada na po mga bossing, wala hong iba kundi si Boss Dante Marcoleta mga kababayan. Ayan na, oh, para doon po sa mga nag-aantay, 'no, naghihintay, umaasa na magiging libre 2,000 pababa na kuryente. Mukhang gagawin na po ni Rodante Marcoleta. Uumpisahan na po. Ah, may nag-umpisa na? Ano yung sinasabi niyo diyan sa comment section may nag-umpisa na? Yung kay Sandro. Oo nga ano, kay Sandro Marcos tsaka kay Martin Romualdez,
Oo, nung last week nai-vlog natin 'yun, 'di ba? Yung kay Sandro Marcos, yung 2,000 katumbas 2,000 na kuryente, isinusulong na maging libre na. Yung kay, Congressman Martin Romualdez naman, yung pagtanggal o pag-alis ng, 12% VAT. Naku, kailangan nating makita na talagang kikilos at gagalaw ho, si Rodante Marcoleta dito mga bossing. Baka naman 'no, makisakay lang. Oh, dahil nakita niya, naku yari ako dito sa mamamayang Pilipino. Ako nangako nito tapos ako hindi gagawa, tapos wala akong gagawin. Tutungangaan ko lang. Tapos ayan na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez kumikilos na, yari ako sa mamamayang Pilipino nito. Mukhang talagang ano, mukhang talagang, sasabihin nila walang kwenta si Marcoleta, puro pangako lang. Kaya gano'n, 'di ba? Ano 'yan? Kaya gano'n, 'di ho ba? Sa banta ng dagdag singil sa kuryente, dulot ng tensyon sa Middle East at sa anumang, krisis na maaari pa nating harapin. Layunin ng aking mga panukalang batas na alisin ng 12% VAT sa kuryente. Late na boss, may nauna na, 'no? SBN 61 at ilibre naman ang mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatts bilang subsidy. Panahon na para sa isabatas ang mga ito. Unahin natin ang mamamayan. Siya baka makikisakay ka lang diyan, tapos matutulog ka lang, nasa gedli ka lang, hindi mo naman sila tinutulungan, Tapos baka baka ang ending po, o ayan natupad na po natin, yung pangako sa mamamayang Pilipino na kapagka 2,000 pababa ang kuryente, libre na. Tapos ang tombrabaho lang pala si Sandro Marcos tsaka si Martin Romualdez. Sabi ni Carmen Lee kay Sandro, yung 2K kuryente may batas na. Kay Rodante Marcoleta ito talaga. Ay naku, mga bossing, wala akong masabi dito kay Rodante Marcoleta. Parang puro ano lang ho, puro pagpapakyut lang ho, 'no? Tapos kung matandaan niyo ho, silang dalawa ni Senator Ping Lacson, nagbabangayan, nagsasagutan. Bakit? Pinagbintangan niya si Senator Ping Lacson na in-splice yung kanyang video, na yung kanyang video daw ay chinop-chop tapos saka iniere. 'Di ba nagagalit siya. Pero 'pag bali-baliktarin man ho natin mga kababayan, ang sinasabi at tinutukoy nung video na yon ay isuko yung Kalayaan Island Group.